Thank you po mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video mga kaibon, sasagot tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, good day sir, sana po ma-topic about po sa sapola. Ilang months po ida-diet at paano malalaman if pwede na po uli i-breed? Thank you po. Mga kaibon, disclaimer lang po, ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga po ng mga ibon. Sa katanungan sa atin ng kaibon natin, kung ilang months ba ida-diet at kung paano daw malalaman kung pwede na uli i-breed. Mga kaibon, sa paggamot po ng merong sapola, hindi naman po ito aabutin ng 1 buwan. Ang dapat nyo lang pong gawin ganito po mga kaibon para mas mabilis natin mapagaling ang ibon na merong sapola. Halimbawa po, pares po yan. Mas maganda biyakin nyo po muna dahil po yung merong sapola, idadiet natin siya. Kawawa naman kapag meron siyang kapares, mangangayayat po yan dahil konti na lang ang patuka na ibibigay natin. Kaya po mas maganda biyakin nyo muna. Ilagay nyo muna yung kapares sa flight cage at yung merong sapola, ilagay nyo muna dyan sa cage po nila mga kaibon. Ganito po ang gawin po natin para mas mabilis mapagaling ang merong sapola. Halimbawa po, magbigay tayo ng pagkain na kalahating scoop. Kalahati lang po ang ibibigay natin. Kinaumagahan na ulit tayo magdadagdag ng patuka po niya dahil dinadayet natin yung ibon para po mawala ang sapola. Kinakailangan kalahating scoop lang ang ibibigay natin. Halimbawa, lumipas na po ang 1 linggo. Hulihin nyo po yung alaga po ninyo na merong sapola. Tingnan nyo po kung medyo nawala na ba or talagang tuluyan ang nawala yung sapola ng alaga po ninyo. Ngayon, kapag po meron pa, may sapola pa ng konti, ganun pa rin po ang gagawin po ninyo. Kalahating scoop ang ibibigay natin na patuka. Ngayon, halimbawa umabot na ng 2 linggo or baka wala pa, hulihin nyo uli at tingnan kung gumaling na. Kapag po gumaling na yung merong sapola, kunin nyo na po yung kapares ng ibon na merong sapola. Pagsamahin nyo na uli sa breeding cage. Ngayon, i-maintain nyo na po ang patuka. Dati halimbawa nagbibigay kayo ng 2 scoop or 3 scoop maghapon nila. Ang gawin nyo po kung 3 scoop yan, gawin nyo na lang pong 2 scoop. Maghapon na po yan ng mga alaga po ninyo. Halimbawa naman dati 2 scoop ang ibinibigay ninyong patuka. Gawin nyo po 1.5. I-maintain nyo na po yan sa ganyang klase ng patuka, 1.5 para po hindi magkaroon ng sapola yung alaga po ninyo. At tandaan nyo po mga kaibon, habang ginagamot natin sa sapola yung alaga natin, tuloy pa rin po ang vitamins at huwag po kayo magbibigay muna ng gulay. So kapag po gumaling na yan sa sapola at nakarecover na siya, mga ilang weeks na, pwede na po yan magamit sa breeding. Basta po i-maintain nyo yung patuka na kung kagaya ng kanina na binanggit ko, kung 2 scoop dati, ngayon 1.5 scoop. I-maintain nyo na po yan hanggang tuloy-tuloy po na mag-breed na po yung mga alaga po ninyo. So ganyan lang po ang pag-treat ng merong sapola at paano natin malalaman kung pwede na uling i-breed. Kapag po kasi wala ng sapola yan at nakalipas na po ng matagal na gumaling na siya at na-maintain na natin yung tamang patuka, hindi na po yan magkakaroon ng sapola at pwede na po yan magamit sa pagbe-breed. So yan po yung unang katanungan sa atin mga kaibon. Pangalawa, good evening sir. Posible po na magkutuhan at magsubuan ang same cock pairing kasi nung tiningnan ko yung pelvic bone nila, same po, di ganong kaluwagan at di ganong kasikipan. Di ko masasabi kung hen o cock, magkasing laki sila. Sa ngayon observe ko din po sila. God bless po mga kaibon. Sa ganito kasi na flight cage, meron talagang nagpapares dyan na same cock. Meron din talaga dyan nagpapares na same hen. At meron din nagpapares po dyan na cock at hen. Pero ito po ang experience ko mga kaibon.
Wala pong same cock na nagsusubuan. Wala pong ganon. Wala po akong nakita na same cock na nagsusubuan. At mga kaibon, ang same cock na nagpares, kahit gaano katagal, magbaban lang yan dalawa. Nagkukutuhan, hanggang dyan lang sila. Pero hindi po yan susubuan. At hindi rin po ako nakakita na nagmate ang same cock. Hindi po ako naka-experience ng ganyan. Pero mga kaibon, ang same hen, talagang nagsusubuan yan. Maliban sa nagsusubuan, nagme-mate po yan na parang akala mo cock at hen sila. Pero merong mga palatandaan na makikita tayo kapag nagsusubuan ang same hen at ang kapag nagme-mate ang same hen. Meron tayong mga palatandaan na makikita. So dito sa same size, meron talagang ganyan. Merong talagang pagkakataon na mga big size na pareho ang cock at ang hen, pareho silang magkasinlaki. About naman sa pelvic bone mga kaibon, hindi rin po yan talaga accurate dahil meron mga 6-link cock na buka. Meron naman mga 6-link hen na kipot yung pelvic nila. So kumbaga, hindi rin talaga masyadong accurate yon kung pagbabasehan natin yung pelvic bone ng mga alaga natin. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang pagkakaiba ng mating ng same cock ay ng cock at hen sa same hen. Ang cock at hen mga kaibon, kapag nagsusubuan yan, talagang suwabe. Mapapansin nyo yan, talagang suwabe. Suwabe ang subo ng cock sa hen. Ang tuka kasi ng hen, mga kaibon, medyo malaki yan. Tapos ang tuka ng cock, medyo maliit yan. Kaya kapag sumubo yan sa hen, talagang pasok na pasok, suwabing suwabe. Pero kapag po nagsubuan ang same hen, dahil parehong malaki ang tuka, ang dami pong laglag niyan. Nalalaglag po yung mga tawag ito, yung sinusubo, yung mga patuka na sinusubo, nalalaglag po yan. Dahil parehong kalaki yung tuka nila. Talagang minsan kapag naka-experience kayo, makikita nyo ang same hen, kapag nagsubuan matatawa kayo. Lalo na pag nag-mate ang same hen mga kaibon. Ngayon dito tayo sa pag-mate ng cock at hen. Kapag po nag-mate ang cock at hen, kung mapapansin ninyo yan, kapag po bumira ang cock, kaliwat kanan, kaya niyang ilusot-lusot yung buntot niya. Ang buntot kasi ng hen, medyo malaki yan. Medyo malapad. Ang buntot ng cock mga kaibon, slim yan. Kumbaga sa letra, parang B siya na victory. Sa hen naman, parang U ang dating niya. Kaya kapag po bibira ang cock, kaliwat kanan yan. Kapag hindi siya nakontento sa kanan, bibirahin niya yan sa kaliwa. Pero ang pagbira niya, ang pagpalit-palit niya, talagang suwabe. Suwabe yung pasok. Talagang maganda yung pasok ng cock. Hindi ang cock nalalaglag dahil kaya niyang ikaliwat kanan. Pero kapag nagmate ang same hen mga kaibon, matatawa kayo. Bibira ang same hen, bibirahin niya yan sa kanan. Dahil pareho silang malapad ang buntot. Parehong malapad ang buntot nila kasi same hen. Kapag ililipat niya doon sa kabila, halimbawa bumibira sa kanan, kapag ililipat niya sa kaliwa, laglag yan. Laglag po yan mga kaibon. Malalaglag siya kasi po hindi niya kayang ilusot yung buntot niya kasi pareho silang makapal, malapad yung buntot ng same hen. Kaya may mga pagkakataon na kung ililipat ng hen yan, ililipat ng hen yung bira niya, minsan parang lilipad ng konti para lang makalipat sa kabila. So ganyan po magmate ang mga same hen. May mga pagkakataon na makikita ninyo kung meron kayo nagpares na ganyan na matatawa kayo kapag nagmate yan dahil nalalaglag po ang nakikipagmate na hen. Malalaglag talaga yan kasi di niya po kayang ilipat. Di kagaya ng cock, maliit ang buntot ng mga cock. Kaya niya yan ilipat-lipat kaliwat kanan. Pero sa same hen, talagang parehong malapad, talagang hindi po kaya ilusot. So yan po mga kaibon, sana po nagkaroon kayo ng idea. Panghuling katanungan sa atin mga kaibon, meron po akong force pairing na banded na dalawang pares.
matured na parehas, pero yung mga hen nagpapapatong na pero hindi sila pinapatungan ng cock. Ano po ang magandang gawin? Salamat sir. So meron daw si sir for sa pairing, banded na, dalawang pares, matured na rin na pareho. So siguro dumidi pa na yung hen, ayaw patungan ng cock. So ano ba ang mga posibleng rason bakit ayaw pang patungan ng cock? So sana sigurado po kayo na yung cock talaga yung age niya nasa breeding na. Kasi baka po bata pa yung cock, nakipagband lang sa hen. Ang mahirap niyan, kung madaliin niya ng hen, baka di pa na yan ng di pa, ayaw patungan, biglang mag-ormentado, magagalit yan sa cock, baka habulin yung cock, kawawa naman. Pero kung matured na yan, pareho talaga, alam nyo talaga na talagang matured na sila, baka po wala sa kondisyon ang cock. So kinakailangan i-condition nyo muna ang cock. Ang gawin nyo po sa pagkukondisyon ng mga alaga po ninyo, lalong lalo na sa mga kaibon natin dyan, breeding season na palalapit na po ang breeding season, umuulan-ulan na, talagang paborito rin yan ng mga alaga natin para magparami. So sa mga gustong magkondisyon, makinig po kayo. Sa pagkondisyon po ng mga alaga natin, ganito po ang gawin ninyo. Halimbawa bukas ikukondisyon natin, mas maganda ngayon pa lang paliguan nyo na. So paliguan nyo, mas maganda may wash out para mawala yung mga kuto-kuto dyan sa katawan. Paliguan nyo ng basang-basa. And then kinabukasan magpupurga na tayo. Sa pagpurga po, halimbawa po pupurgahin natin yung alaga natin. So dapat alas 3 or alas 4 ng hapon ngayon, dahil pupurgahin natin, for example, tanggalin nyo na po ang painuman at patukaan para po yung alaga po ninyo walang gaanong laman yung tiyan, at bukas dahil hindi na sila nakainom ngayon, uhaw na uhaw, pagbigay natin ng pamorga, makakainom agad. Yan po ang purpose dyan, bakit tinatanggal ang painuman at patukaan. So natanggal na natin, halimbawa kinaumagahan alas 7, una nating ibigay tubig na merong pamorga. Ang ginagamit ko pong pangporga, hammerhead tuloy tayo, hammer ng sagupaan. So yung liquid, ilalagay natin yan sa tubig na merong ceramic na patukaan na merong tubig. Papatakan natin yan ng dalawang patak lang, tapos i-shake na natin yan. Ngayon yan na po ang una nating ibibigay. So dahil uhaw yung alaga natin, i-monitor ninyo kung nakainom na. Kapag po nakainom na, siguro ko mga 10 minutes, isunod na natin yung pagkain. So ilagay na natin doon. Tapos dapat tumagal po yan ng 4 hours. Huwag nyo na pong palampasin dahil po gamot po yan, napapanis yan. Kapag po 4 hours na, mas maganda po kung meron tayong probiotics. So kung meron tayong probiotics, mas maganda yung pong ibibigay natin sa kanila. So ang purpose kasi ng probiotics ganito. Yung mga nailabas na toxic sa katawan ng mga alaga natin, meron po yan na isasabay dyan ng mga good bacteria. So yun ang kinakailangan ng mga alaga natin. Kaya po meron tayong probiotics dapat para yung mga nailabas na good bacteria maibalik po ng probiotics. Pero kung wala tayong probiotics, ganito na lang ang gawin natin. Kahit po dextrose powder, okay na po yan. Mahimasmasan lang yung alaga din natin. Kahit papano, siyempre gamot yung iniinom, magkaroon lang ng konting lakas at mawala yung stress doon sa ininom na gamot. Ang importante dyan, maibalik yung lakas mga kaibon ng alaga natin. So yun na po, napurga na natin yung mga alaga natin. Kapag po napurga na natin, tuloy-tuloy na tayo sa vitamins araw-araw. So sa vitamins mga kaibon, bahala na po kayo kung anong vitamins ang available dyan po sa ibonan po ninyo. Ako po ang ginagamit ko, sagupaan na vitamins, nandoon na kasi lahat. So halimbawa po, araw-araw na tayo nagbibigay. So mas maganda ang gulay na ibibigay natin 4 times a week, mas maganda malunggay. So sa patuka naman ng mga alaga natin, mas maganda sana kung ang alaga po ninyo halimbawa nakita ninyo na medyo payat or kahit na
mataba yung alaga natin, pero para sa akin mas maganda kung magbibigay tayo ng patoka yung merong mataas na protein kahit papano, kagaya po ng African na mix. Okay po yan, pwede nyo po yan haluan kahit po kung wala tayong budget, dahil maintenance lang naman, at yung alaga natin gusto natin na i-maintain sa katawan nila, or kaya naman kahit na papatabain natin ng konti, okay po yan na African mix. Haluan nyo po kahit na kalahating kilo lang kung wala tayong budget, kalahating kilong sunflower at kalahating kilo din na tawag nito canary. So halimbawa 3 kilo na African mix, haluan nyo ng kalahating kilong sunflower, haluan niyo ng kalahating kilong canary kung wala tayong budget. Pero kung meron tayong budget, pwede gawin tig 1 kilo yan, pareho. Sa mga breeder natin na kulay itim ang mata, goods na po yan kahit na magkaroon po sila ng inakay. So ganyan lang po mga kaibon, i-maintain nyo na lang po ang takal. Yun ang pinakang importante. So yung takal, para hindi naman magkaroon ng sapola yung mga alaga natin. Kung dati dalawa, yung katawan nila okay naman, ganun na. So ganun pa rin mga kaibon, okay na po yan. So kung gusto po ninyo, pwede rin kayong mag-add ng mga pellet na kagaya ng high action mga kaibon doon sa mga medyo payat na ibon. Pero kung medyo malaki, okay naman ang katawan ng alaga po ninyo, okay na po yan na ganyang patoka lang. Huwag na kayong mag-pellet dahil nagugulay naman. Pero kung medyo payat, yan po, mag high action kayo mga kaibon, kahit papano makakuha ng protein para po medyo lumobo ng konti ang katawan. So yan lang po ang dapat nating gawin kapag nagkukondisyon hanggang sa mag-breed na po yan. Hanggang dito muna yung video natin mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Sana po nasagot ko ng maayos ang katanungan po ninyo at nagkaroon kayo ng konting kaalaman at konting idea. Thank you po.